So guys, we are back here sa Jerry's Grill pa rin. Asan yung Jerry's Grill? Ayun. Asan na yun? Ayan, ito ang Jerry's Grill. So this will be our continuation guys ng ating walking tour. Part 2 kumbaga. Kasi sinusuyod natin yung mga beachfront hotel and resort kasama yung mga restaurant dito sa Boracay. Secret Beach, Angle, Station 3 hanggang Station 1. So kahapon, yung part 1 natin, ang kasama nun yung Secret Beach, Angle Beach at saka Station 3. So for today's video guys, we are going to walk from Station 2. Ito yung magiging starting point natin, yung Jerry's Grill. Going to Station 1 hanggang doon sa Willy's Rock kung ano pa yung makikita natin. Kapag nagbabalak kayo or nagpaplano kayo pumunta ng Boracay, at least kapag napanood nyo itong video natin, magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga beachfront resort na pwede nyo pagpilian para at least may direct access sa beach. Marami kasing mga accommodation dito, hindi lang dito sa beachfront syempre, pati dun sa main road and then sa kabilang part ng Boracay which is yung Bulabog Beach. So ngayon guys, currently it is 7:39 AM. So gumising talaga ako na maaga. Hindi. Actually, kailangan ko gumising na maaga kasi this will be our last day na mag-stay here sa Boracay Island kasi lilipat tayo ng accommodation sa saka na yun. So ngayon guys, I would like you to take this moment para enjoy muna natin yung view ng ganitong oras dito sa Boracay. Okay guys, so I guess let's start. So again, natapos tayo dito kahapon sa part 1 sa Jerry's Grill, which is yan yung Jerry's Grill. And not sure kung sarado na to. 9. Pero hindi siya sarado. Thank you kuya. Okay, so next to Jerry's Grill guys is yung Mandarin Bay Resort and Spa. Sobrang ganda oh. Well, Mandarin kasi kilala sa Mandarin Spa. Ayan, meron niya sa mga malls. Look at this. Tapos meron silang prime rib buffet. Sana makita nyo, prime rib buffet. Dinner buffet siya, unlimited na yan. Yan yung price. So next to Mandarin Bay Resort and Spa, meron ditong ATM, Metrobank, tapos money changer. Ayan. And then next to that is yung Sea Breeze Cafe. Henan pala to. Henan Regency. Ayan, meron silang best buffet in the island. Ito yung mga price. Kung gusto niyo, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na si Henan nag-offer ng mga buffet types, lunch and dinner. And again, nagkalat dito yung Henan guys. Halos per station merong Henan. Tapos ito yung restaurant nila, Sea Breeze Cafe. And yung mga rooms for sure nasa loob. Ito yung beachfront ng Henan guys. And meron din silang beach bed. So isa sa mga na-approve na maglagay ng beach bed. Ganda ng ganda ng panahon guys oh. So ito, may daanan dyan going to the main road. Tapos ang katabi niya yung Wave Bar and Lounge. May kainan din yan guys. So guys, yung Wave Bar and Lounge, part pa rin pala ng Henan. Ang haba ng Henan So bali from here hanggang doon sa may Sea Breeze Cafe. So dito yung mga party nila. Tapos meron ditong Hapchan Resto. Ayan guys, kung gusto niyo ng mga Chinese seafood restaurant. Ito, part pa rin ng Henan. Ang haba ng Henan guys. Kasi nandun banda sa likod yung mga rooms. Tapos dito sa harap yung commercial, mga restaurant. Yan, katulad yan, Christina's. Tapos meron ditong restaurant guys, yung Mesa. Kilala yan. Meron din sa atin yan sa Manila. And meron ditong dessert, halo-halo. Tapos shawarma. And dito naman guys, ito yung Ombar. Isa sa mga kilalang bar dito sa Boracay. Not sure lang kung anong time. Ayan, pakita natin. Ombre. Ayan. So, kagabi kasi guys, kahapon pala is Saturday. So, malamang yung mga tao nag-party hanggang kaninang madaling araw. Kaya wala pa masyadong dito. Wala pa masyadong tao. Next to Ombar is yung Shakey's. Ayan guys, may Shakey's dito. Kung yung mga anak ninyo naghahanap ng pizza, nag-crave ng pizza. Tapos, may peri-peri. Sa likod data yung peri-peri. Tapos may potato corner,
May R&B, dessert cafe, tapos spa. Tapos dito naman guys, yung Boracay Peninsula. Ayan. May swimming pool sila, tapos may mga rooms. And then next to that is yung may Euro Spa dito. Yan, sa taas. And then bistro, Kusina Boracay. Ayan guys, yung mga pagkain. May mga price na rin. Ayan. Ito yung pinaka-resto. Bistro, Kusina, Boracay. Next dyan guys is yung KFC. Yung KFC guys, hindi ko naabutan na bukas. Hindi ko sure kung bukas pa or closed na. Pero maaga pa kasi. And katulad ng Jerry's Grill, sabi ni Kuya, mga 9 AM ang open. So ayan, sa loob. Ayun o, merong Henan ulit doon. Henan Garden. Kita nyo ba? Henan Garden. Ito yung KFC. So after nyan guys, merong Don Vito restaurant ulit. Tapos yan, may mga nakalagay na ng bucket price. And katabi nito guys, yung Mandarin Spa. Andito siya oh. Kakatuwa. Ang layo. Ito pala guys, Boracay Mandarin Island Hotel. Tapos may restaurant sila. Ayan. Kaya pala katabi niya yung Mandarin Spa. So iba pa yung Mandarin Resort na nakita natin kanina. So after nyan guys, mayroong mga souvenir shops dito. Mga bilihan ng mga damit, mga laruan. And alam nyo ba guys na dito kami, actually dating ano yan, hotel, resort. Itong De Paris Beach Resort. Last year, nakapag-try pa kami dyan, mga March. Maganda naman. Tapos beachfront. Isa rin sila sa mga may beach bed before. So nangyari, parang last year, November, wala na sila. Tapos ngayon, April 2024, confirm na wala ng De Paris Beach Resort. Ang nangyari kasi nung nag-stay kami, parang si De Paris kasi is merong ano, may pinaka-restaurant kung saan doon kayo mag-breakfast. Tapos may bumili kasi. Binili daw yon. Then after nun, siguro hindi kinaya. Kaya close na. Ayan. Kaya mayroon ng space for rent. Kaya ang ending, naging ano na siya, mga souvenir shops. And doon dapat siya sa loob. So meron dito, Great Tanghulu. And next to that is yung Restoran de Boracay. Syempre may restaurant din. May live acoustic music yan guys, paggabi. Tapos nasa loob yung mga rooms. Summer Place Beach Club guys. Tapos yan, bakante, ginagawa pa. And then, meron ako nakikita Erica's house. Sa looban siguro to. Papasok na sa loob. Ayan. Ayan, dyan. Ito, may Kairos pa. Tapos, yan, CME Boracay. Tapos katabi niya, yung Real Coffee and Tea Cafe. Diyan guys, yung sikat na calamansi muffin. Kung gusto nyo i-try, ayan, maganda yung pwesto sa taas guys. Overlooking. Magandang view. Yan, pwesto lang kayo dyan sa taas. Tapos ito, may restaurant sa baba, yung Kelana. So next dyan, meron tattoo shops. Tapos, spa massage. May bilihan ng Mexican beef tacos. Tapos may mga silog. Ayan, sa baba. By the way guys, ito, papasok dyan sa silipin natin. Dyan din kami madalas. Actually, madalas kami dito sa Boracay kasi. Mga twice a year. Tapos, dito kami nag-i-stay banda. Sa likod nito, merong Taj. Mura lang yan dyan guys. Ayan na mismo. Beachfront na rin yan. Tapos, ayan. Hindi sa kanila to. Separate to. Tapos, mura yung mga kainan dito. Yung mga silog nila. And then, meron ditong convenience store sa tabi. And then, ATM. Sobrang convenient niya. Tapos, ayan, marami pa yan dyan na mga accommodation. Ayan, katabi niya yung ayan, massage, ATM, and ES Pascual Store. Ay, gusto ko itong ES Pascual. So, katabi niya guys, yung Shinas, di kita. Katabi niya yung Shinas Beach Resort. Ayan yung itsura niya. May halo mango siya sa baba. And in fairness, masarap yung halo mango guys. Medyo pricey, pero worth it naman. Hindi ko lang alam kung saan daanan nito. Sa likod data. Dito. Dito rin yung daan. Again, yan o. Shinas Beach Resort and Halo Mango. So, dito naman, merong Clichy Beach Resort. So, may restaurant. Tapos, sa taas is mukhang ano rin. Pwede ka mag-lounge. Tapos, ayun. May mga hagdanan ako nakikita. And I think dun yung mga rooms.
So disclaimer na rin pala, if ever wala kang mapakitang price ng mga resort or hotel na nakita natin, limited lang kasi yung nilalabas nilang slot sa Agoda. Kailangan nyo silang kontakin through their website or support number para mag-book, and meron din sila siguro for walk-in guests. Kasi may mga ganun akong napapansin guys. Katulad nung nag-Bohol tayo, yung Pyramid Beach Resort na pinagstayan natin, palaging wala siya sa Agoda. Pero nakapag-try ako, sa Agoda ko siya nakuha. Pero parang kahit anong month ang piliin mo para mag-book ulit, wala na siya. And I think limited nga lang yung nilalabas niya pag Agoda. And ito naman guys, yung beachfront ng Nishui Beach Resort. Ayan. Actually guys, walang tapon dito. Kahit saan kayo magstay, basta beachfront resort. Yan yung view ninyo. Hello po. Anong channel po yan? Mark Paragas po. Thank you. Ito, may ginagawa dito. Not sure kung resort or resto. Pero ito guys, yung susunod nito, yung kilalang Uptown Boracay. Siyempre dun muna ta, lapitan natin. Ayan guys, Boracay Uptown Hotel. Tapos may live music din yan paggabi. And then doon, papasok ka pa doon para sa mga rooms. Tapos meron siyang rooftop. I think merong rooftop swimming pool. Tapos merong Paraiso Bar and Grill, Lobster's House. And then may convenience store dyan. Tapos yan, may Ocean Bay, Wellness Spa, may Jocon Mini Mart. So next guys is yung Mandarin Nest. Ayan. Pwede kayo pumesto dito, magpa-picture. Tapos ito yung logo nila, Mandarin Nest. And then dito naman, may Hakuna Matata Restaurant, Bar and Grill. And as you can see, yan, merong Jollibee, may Chowking, may Inasal. Hindi nyo na kailangan lumayo guys. So after nun guys, after ng Jollibee, ng Uptown, ito na yung D-Mall. Ayan, marami nang bilihan dito ng souvenirs, mga damit, mga snorkeling gear. Ayan. So ito yung Epic Bar. Madalas din guys, may party yan sa gabi. Sinasarado nila yan, mga 10 PM. Tapos dito yung entrance. Ayan, Epic Bar. Tapos meron ditong Jammers Beach Shack Bar and Resto. Next to that is yung Cafe Del Sol, Boracay. We're still here sa D-Mall. So yan, ito yung isa pa sa daanan going to the main road. Dire-diretso nyo yan. Tapos merong Andox and then Mang Inasal. Tapos dire-diretso yung Habit Resto. So ito na yung last ng D-Mall. And then katabi niyan yung Globy Restaurant and Bar. Next is Jardine, yung Mediterranean cuisine. Yeah, nakapag-try kami dyan last year. Pricey pero masarap naman. Tapos ito yung Moiraku, yung meron ditong guys, barbecue sangyup sa taas. Tapos ito is parang resto bar. Kung nakikita niyo sa TikTok madalas, ito lang siya. Ito naman yung beachfront niya guys. Next naman is yung Sabor Isle Bistro, Seafood Grill Oriental Pasta, Coffee and Cocktails. May tattoo shop sa taas and then may Surf Turf Steakhouse sa baba. Next is Bamboo Bungalows Bar and Resto. I think may mga rooms sa taas. Sige po. Yan, Bamboo Bungalows. Pwede na kayo mag-inquire. Actually guys, kapag nandito kayo, tapos nagbabalak kayong bumalik, pwede na kayo mag-inquire. Kunyari, may nakita kayo na accommodation na pasok sa panlasa nyo or pasok sa inyo. Pwede na kayong mag-inquire tapos mag-book kung gusto nyo ahead of time. So ito naman guys yung Red Coconut. Sa taas nakikita nyo yung Red Coconut. Tapos dito, may bar and resto. Tapos may swimming pool sila sa loob. Red Coconut, Boracay. Dito guys, merong access going to the main road. And share ko na lang din na pag pinasok niyo yan, meron dyang Seabird Resort. Actually, pinag-iisip ako rin mag-book doon. Pero napunta tayo dito sa GT Hotel Boracay. Yung katabi lang. Ito. Merong dito. Papasok nito guys. Dati kasi, bar to ng GT. Ang sabi, hindi na daw nag-renew. Kaya, ayan, marami na siyang store or shops. May E-Bape, merong Master Siomai, may Jonas, tapos may Kettle Corn, tapos ayun yun, sa likod yung GT.
Sa likod lang niya ng pad store guys, nandyan yung lobby ng GT Hotel Boracay. So dyan tayo nakastay. So next to that is yung The District Boracay. And guys, yung sabi ko sa inyo, kahapon pa, most of the resto na beachfront is may mga happy hour. Kayo na lang mamimili kasi may mga time yan. Either 5 p.m. or 4 p.m. to 7 p.m. Meron din naman hanggang 11 p.m. So kayo na bahala. And ito yung tsura niya, District Boracay. And then, andito yung mga beach bed. Mukhang approved na approved din sila. And ito yung beachfront. Hakata Boracay. Resto, authentic Japanese cuisine and ramen. Open daily from 11 a.m. to 10 p.m. So, maaga pa kasi guys. Currently 8:09 a.m. So, most of the restaurants, mga fast food, sarado. This is, ayan, Sapphire. Ito, Henan ulit. Yung Sapphire is yung name ng restaurant nila. Henan Crystal Sands. Ito yung itsura niya. Ayan. Tapos yan yung restaurant. May breakfast, buffet. Pag nagstay kayo, kasama na yan normally sa rate ng room. Tapos ito naman ang beachfront ng Henan. Dito sa Station 2. Katabi naman yan guys, wala. Bakante. Parang sarap magtayo ng resort dito. Pero for sure, sobrang mahal. Bakit ganoon ako magsalita? Parang si ano? Boracay Daily tayo. Kakanood ko yung Boracay Daily eh. Ganito ako magsalita tuloy. So dito naman, mayroong potato corner, may master siomai, ayan, may mga kainan. Tapos again, mga bilihan ng mga souvenirs. Tapos bakanting lote. Yan, souvenirs. So nandito tayo sa the famous Starbucks. Katabi niya ang Jerry's Grill ulit. And pag nakita natin yung Jerry's Grill, it is a sign na sa Station 1 na tayo. So by the way guys, kapag may mga resort akong nadaanan, tapos sabi nyo bakit hindi ko napakita, either maliit yung signage or yung pangalan ng hotel, or wala siyang pangalan, o di kaya nag-iba yung pangalan tapos hindi lang nila na bago. Tapos ito yung muni-muni, kung magbubuk kayo ng Red Whale Boracay, yung Sunset Cruise, dito yung kanilang meeting place. Okay, let's proceed. Ito yung Pikes Coffee, open na sila. Tare oh, nag-iiba-iba. Do not touch. Next to that is, ayan, merong Sand Villa Beach Front Hotel. Ayan siya guys. Dito lang, sa loob. Ayan lang. Mukha lang siya malayo kasi naka 0.5 ako. Ayan. Ito yung Pamana. May Hawaiian barbecue sa taas. Mga mababait yung staff dyan. Nag-hi hello kahapon. Ito naman guys, yung Shore Break Boracay Resort. Yan, for any information, ayan. Libreng advertisement. Tapos si ate na nag-hair braid. Tapos may mini mart dito. La Fiesta Resort. Ito siya. Dito yata yung pinaka-lobby. Tapos, may all-day breakfast din sila. Ayan, may organic coffee, may calamansi muffin. Ito yung fairness, mura na to. And meron ditong Sunshines Resort. Ayan, Sunshines Resort. Next is, may Kisha Store, Mini Mart. Merong G-Stop Convenience Store. Merong Zuzumi Hotel. Ito yung Zuzumi. Ayan, sa taas yung B. Ayan guys, Zuzumi. Merong Mucho's Kitchen and Bar. And then, next naman is yung Army Navy. Kung nagkikrave kayo ng Army Navy. And next, yung Rich or yung Royal Indian Curry House. Ito siya, restaurant yan. Tapos, Club Tropicana. So, ito naman, Patio Pacific. Ayan, kung nakikita nyo, Patio Pacific. May number ka po, ayan. So, ito guys, yung Muse. The Muse Hotel Boracay. So, meron dito ang Fortune Dragon Seafood Restaurant. May organic spa. Merong Nalka Seafood and Oyster Bar. Tapos, ito yung mga food nyo. Next to the Muse guys, is yung Bands Beach Resort. Dito, sa loob. Kasi ito naman, Free Willy Diving Center. Tapos, nag-iisang Habayanas store dito sa Station 1. Next is Casa Fiesta, Boracay Island. Ayan, may mga vacant room daw. Ang ganda ng pwesto dito guys ng Casa Fiesta, in fairness ah. Parang mura lang siya. Kasi maliit lang oh. Tapos, ito yung beachfront view. Mapuno. O, diba? Malilim. Ayan guys yung contact number ng Casa Fiesta. Tapos may mga massage services din dito. And then, andito yung Blackfish Coffee Bar. Ito guys, yung isa sa mga sinasuggest nire-recommend pala ni Boracay Daily. Sa likod yan.
Ito yung White Sand Cafe. Tapos, meron dito yung Self Studio and Cafe. Ayan, yung mga picture. Kung gusto niyo mag-picture, picture. Tapos, again, White Sand Cafe. Seafood grill, pasta, intercontinental, and coffee. And katabi niya, yung Tiger Sugar. And Yellow Cup. Tara ni Kuya, oh. Naka-mic talaga, lapel. Habang nagtitinda ng tao. Good yan, Kuya, para marinig ko ng mga tao. So, going back, Yellow Cab, ito naman yung El Puerto Boracay Shore. Tapos may mga vacant rooms sa loob. Ayan. So ito naman guys, yung Astoria Boracay na imbay ako dyan. Hindi sa kanila, pero dun sa marketing nila. Anyway, nakwento ko naman yung kahapon. Sa tapat guys ng Astoria, nandito yung activity dock ng Station 1. So if ever may mga water activities kayo, dito yung meeting place ninyo. Tapos lalakarin nyo yan kasi hindi pwedeng pumunta yung mga bangka malapit dito sa shore. So kailangan maglakad kayo tapos sumakay kayo ng mga bangka doon. Tapos dito naman guys, may access na yan sa main road. May Jonas, kung mapapansin nyo. And then, dyan din guys sa likod ng Astoria, sa tabi niya yung Jinjiang. Sa main road na siya. Doon kami nagstay last year November with my family. Okay naman kasi ito na yan, mga 1 minute walk lang or 1 to 2 minutes nasa beach ka na. And kunwari naman guys, naghanap kayo ng mga water activities tapos natatakot kayo ma-scam. Andito yung mga agency na nag-o-offer ng mga water activities. Almost same rates lahat yan. Kayo na lang mamimili. Ayan, kayo na lang mamimili ng mga pricing. Pasok tayo. Yan sila ate. Pwede na kayo dumiretso dyan. Tapos, pag kumuha kayo ng mga water activities, sila na bahala sa inyo mag-register dito. And then, tatatakan kayo para yun yung magiging proof na naka-register kayo. Kasi guys, iniwasan nila yung mga ma-scam, yung mga tao, at saka yung parang colorum ang peg na mga illegal na nag-o-offer ng water activities kasi hindi safe. If ever may mangyari sa inyo, wala silang sagot. So again, Astoria Boracay, access to the main road, tapos may Plato di Boracay Resto dito. Mura lang yan guys. Maganda yung pesto nila in fairness. Tapos may mga souvenirs, bilihan, and then Macau Imperial Tea. Tapos ayan, may mga tourist information desk. Check natin yung mga rates. Ate, standard yung mga rates nyo, no? Yeah, dead man si ate. Let's go. Next is Royal Park Hotel. Ayan. And then, this is the end, actually guys, nung parang pinaka-commercialized Station 2 and Station 1. So ngayon, punta tayo dito para check naman natin kung ano yung mga hotel or resort pa na nandito and mga resto. Ayan, sobrang tahimik na dito guys, pero makikita nyo marami pa rin tao. So, paano naging tahimik kung marami tao? So, mali. So, ito guys, oh, maganda dito magstay kasi ito bakante, puro puno. Tapos pwede kang maglatag ng banig. O diba? Actually, meron akong nabili sa surplus na banig, 299 pesos. Tapos, pwede kayo dito, maglatag. Tapos magdala kayo ng speaker para may music kayo. Sound trip habang nandito. Malilim naman dito guys. Tapos look at the view. O diba? Ay, hello. Kayo again. Hanggang kailan kayo? A few moments later. And guys, I've met 3 years na sila together. And nakasama ko sila, actually nakasabayan ko sila kahapon sa Sunset Cruise ng Red Whale. Masaya, nakakatuwa. Eh, totoo yun guys, kapag nagka-travel kayo with your partner, you're gonna see more of parang the outside world talaga. Different culture, different personality. Hindi lang ng mga locals, mga Pinoy, pati yung mga makakasabayan mo mga foreigners, especially kung nagta-travel kayo out of the country. And kung couple, makikita nyo kung ano yung gusto nyo pareho, yung bond, mas tatagal kayo guys. Malayo naman tayo. So ito guys yung Joni's Beach Resort Boracay.
Ayan guys, so kung mapapansin nyo, may access na siya sa main road. So pagbalik natin, syempre magka-tricycle na tayo, no? Haggard. So nasa 8:40 pa lang, maaga pa. Ayan, magkakatabi. Diamond Water Edge Resort. May Mai Tai Beach Bar. May New Wave Divers. Ayan, diving center. Gustong gusto ko yun guys, mag free dive. And look at the beach here guys. Oh. Sobrang clear ng waters na dito. Maganda na dito guys. Tapos Bama Grill. May happy hour. Again don't forget guys, na hindi lang sa Station 3, Station 2 yung may mga happy hour. Dito rin sa Station 1, mas maraming happy hour kasi dito guys, yung may magandang view talaga, lalo na sunset. Ito, Smooth Cafe at Ariel's House. I-check na lang natin yan guys kung meron silang mga rooms na ino-offer. Next is Parao Beach Club. Next to that guys, ito yung the famous The Sunnyside Cafe na sinasuggest na maraming Boracay vlogger. Ayan, The Sunnyside Cafe. Na-try natin yan kahapon nung nilakad natin yung from Station 3 from Angle Beach. Same lang din yan. May branch sila sa Station 3. Tapos dito sa Station 1. Then bakante na to guys. Nakakalungkot to. May mga parang nagsarang resort. Ang hirap ganyan guys, lalo na ang hirap bumawi, lalo na pag nagsara yung store mo. Share ko na lang din, meron kaming 4 na spa before. Talagang sabay-sabay namin siyang ikinalose nung pandemic. Though, nung nag-pandemic, nag-lockdown, open pa rin siya ng ilang months. Pero since nga lockdown, hindi pwedeng lumabas yung mga tao, tapos yung mga ganong services, hindi ina-allow. Medyo wala kaming choice kundi i-close. Ayan, True Home Hotel and Bistro. Tapos katabi niya is Eat, Pray, Heal, Yoga, Pilates, Fitness, Wellness, Watercolors. Hindi ko mabasa pero yan, watercolors. Tapos bakante, may ginagawa dito. Ayan, so may ginagawa. Habang wala pa tayong mapapakita kasi medyo ma-close yung mga part na to. Ito na guys ang Willis Rock. O diba? Kaya-kaya nyo siyang lakarin guys. And I heard kay Boracay Daily na itong Boracay from Station 3 yata to Station 1 sa dulo is 4 kilometers. So kaya nyo siyang lakarin siguro mga 1 hour. And medyo high tide dito sa part na to. Kasi kapag low tide, kaya nyong lakarin yan guys hanggang doon. So alam nyo ba guys yung kwento, bago natin pakita itong nasa likod. Hindi, pakita muna natin to. So ito guys, next is yung Seaworthy Boutique Hotel. Yan, may access na rin siya sa road, sobrang lapit. Tapos may mga bilihan ng souvenirs. Ayan, sa susunod. Tapos ano meron dito? Chichas and Pika. Katabi nung bilihan ng mga souvenirs. So dapat guys, ayan yung Willis Rock. Alam nyo ba guys yung kwento ng Willis Rock? So bali may mangingisda sa mga unang panahon pa na ang pangalan ay Willie. Na-discover niya tong rock formation, volcanic rock formation nga ang tawag eh. Tapos ginawa niyang safe house or safe place during thunderstorm or mga bagyo. Kaya yan yung nagsisilbing parang refuge nila pag may mga bagyo. Tapos ang ginawa ng Boracay is nilagyan niya ng grotto para it's a sign na rin or parang it's asking for blessings kapag maglalayag yung mga mangingisda. Tama ba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Basta na-discover siya ni Willie, kaya Willis Rock. Tapos dito guys, medyo malumot. Pero kanina nung naglakad tayo doon, wala masyadong lumot. Nandito siya. And high tide ngayon, kaya makapansin nyo, nandito yung water. Pero pag low tide dyan, kaya nyo lakarin yan hanggang dyan. Okay, so let's continue. Dito nga tayo sa taas. Ayan, so may chichas and pika. Kuha na ako. Tapos meron ditong Back Beach Burgers. Ayan, Jonas Fruit Shake. Pwede na yan, mag-Jonas nga tayo. Ate, open. Ayan. Mango banana ate. Isa po. Ayan, Jonas. So guys, nandito tayo ngayon sa Jonas Fruit Shake, Boracay, sa may Station 1. Almost katapat natin ang Willis Rock. Alam niyo ba dati, parang ang itsura nito guys, parang pataas siya, pero
Pero oh, pumantay na siya halos. Parang dito tayo mag-breakfast siguro. Ate, mabilis lang ba pag mag-order ng all-day breakfast? 10 minutes? 15. 15. Sige ate, try ko yung American breakfast. Bacon for ham. Bacon. Egg niya po. Scrambled na lang. Sige po. So ayan guys, since nandito tayo sa Jonas, malapit na eh. Ito na lang yung lalakarin natin. Dito muna tayo mag-breakfast kasi di pa tayo mag-breakfast. Umorder ako ng American breakfast for 255 pesos. Kasama niya yung bacon, or you have the option, bacon or ham, 2 eggs, cook in any style you want. Pwedeng sunny side or pwedeng scrambled. Tapos may toast bread with butter and jam. And then umorder ako ng 180 mango banana shake. Masarap to. Mango banana. Pero ikita ko, marami rin nagsasabing masarap yung mango pineapple. Pero in fairness parang kahapon lang na ginawa natin. Nung sinuyod natin yung from the Secret Beach going to Station 3, nag-breakfast din tayo sa Sunnyside Cafe. Tapos dito naman, nung sinuyod natin yung Station 2 hanggang Station 1, nadaanan natin itong Jonas. So dito muna tayo mag-breakfast din. And time check, it's 8:55 AM. So we still have more time kasi ang check-out natin, dapat makapag-check-out tayo ng 10:10 AM. Kasi mag-check pa sila ng room. Actually, pwedeng 10:30 pala. Tapos, kapag check-out na tayo sa GT Hotel, pupunta tayo ng Jollibee D Mall. Nandun yung libreng shuttle ng Movenpick, guys. And, ayan, nasabi ko tuloy yung hotel, yung resort. So, yes guys, after this, we are going to transfer and mag-stay tayo ng overnight lang sa Movenpick, Boracay Resort and Spa. Tapos, syempre, we're gonna spend the whole day there. Tapos, hindi pwedeng walang resort tour. And check natin kung ano yung mga facilities and amenities na meron si Movenpick. And Movenpick, guys, is part of or under Accor hotels, yung mga madalas na hotel na pinag-stayan natin. Like yung Sofitel, yan, Novotel, and Ibis last time. And guys, kapag nasa Boracay kayo, or kahit sa beach destination, basta mainit, make sure na always hydrated. Tubig na kayo na tubig. Kung hindi, magkakasakit kayo. So ito yung view natin from here. Ganda rin mag-stay dito guys, bandang Station 1. Yung baling review natin guys, ng Sunnyside Cafe, hindi ako katulad ng ganito na nakakapag-vlog pag maraming tao, lalo na pag Pinoy, kasi nandun yung parang takot ko na ma-judge. Though wala naman akong pakialam, pero ayoko lang nang gina-judge. Ayoko lang nung ma-judge ka na, ay, sino yan, yung mga ganon. I'm feeling, ayoko nang ganon. Ilang beses ko na yung naranasan guys, yung nasa Taiwan tayo. May mga nagmamak sa mga ginagawa ko. Like yung hand gesture ko kasi pag nagsasalita ko. Like yan, welcome to ganyan. Tapos, dun sa pa lang yun arrival hall pa lang ng Taiwan Airport. May dalawang babae doon. I think, mag-jowa. Talagang gumagano ginagaya ako. Pinoy yun Tapos nung nag-Macau tayo, nagbablog din ako sa may Senado Square. And then meron ako sa akin tumingin talaga. Babae guys. Mula ulo hanggang paa. Yung talagang yung gano'n. Tapos ganun yung face. Diba? Parang Pinoy din yun in fairness. Yun yung nakakaloka dito. Na pag sa Pilipinas talaga yung mga Pinoy, sila pa yung mismong magda-down sa'yo, mga mahiya sa'yo, mag-judge. And katulad ko, nakikita nyo naman yung katawan ko guys, diba? Tapos ganitong katawan, sobrang hilig sa mga beach, diba? Parang dead ma. Wala tayong beach body, pero at least nakakapag-travel tayo. Para sa mga viewers natin na gustong mapanood to. Meron kasi guys, mga talagang natigil mag-travel ng pandemic tapos hindi pa rin nakakabawi hanggang ngayon. And yan, yung vlog natin is for you guys to watch. Para naman makita nyo kung anong meron ngayong 2024 dito sa Boracay. Ayun lang guys, no? Nakakaloka. Hindi na-judge ka agad. Na-judge ka na mga kalahi. Pero kapag mga foreigner na nagbablog dito sa atin, di ba? Tuwan-tuwa yung mga tao talaga, mga Pinoy. Yun lang, ang hirap lang mangarap na umangat sa pagbablog. Kaya may mga kilala rin akong vlogger guys. Mga nakakausap ko sa mga comment section ng mga vlog nila. Ganyan din yung mga nila. Para mga take nila sa mga Pinoy. Kapag nagbablog sila, nahihiya sila talaga pag mga Pinoy yung kasama. Yung mag-hi hello ka sa camera. May mga game. Nakakatuwa. May mga game talaga. May mga talagang supportive. Tapos may mga nag-hi pero merong jinkitera. Jinkitera. So hindi.
okay na lang, hayaan na lang natin. Pero sooner or later, pag medyo mataas na yung mga followers natin, like mga sa 50,000 na tayo, wala nang hihaya. Shout out na lang pala. Let's take this moment and let's take this time na makapag-shout out sa mga viewers natin, not only here in the Philippines but also around the world. Well, meron tayo from Canada, from the US, from UAE, from Taiwan, meron tayo naging friends sa Taiwan, sa Thailand, syempre, most of them taga dito sa Pilipinas. So ito na siya guys, may fruits, may tomato, mayroong bacon, scrambled egg, may butter, may jam, tapos may toasted kemeru. So yun, shoutout sa mga friends natin sa taga Bicol, taga Laguna, tapos shoutout dun sa stalker ni Shane. Charot lang. And sa mga friends natin na nag-subscribe because napanood rin mga Hong Kong vlogs natin, Taiwan vlogs. Yan, sobrang thankful sila. And thank you guys sa mga comments niyo. Kasi nakakatuwa. Sobrang na-appreciate ko guys. Kasi yun naman yung pinaka-purpose kung bakit ako nag-travel. Siyempre una, makapag-enjoy. And at the same time, napapakita ko sa inyo yung mga detailed, like mga step-by-step view, mga tips and tricks sa mga bawat travel natin. Diba? Why not? Let's eat. 1 hour later. Okay guys, so let's continue. Kakatapos na natin mag-breakfast sa Jonas. And typical na American breakfast. Masarap naman. In fairness, hindi tayo nakapag-rice. So, anong meron dito? And guys, katulad dito, pag may mga hindi ko makita yung pangalan ng resort. Ayan, Estacio 1. In English, Station 1. May swimming pool. Tapos ayan, wala na siya guys. May bar, may restaurant. Tapos ayan, Estacio 1. And then wala na dun So baba na tayo dito. Wala pa dito. Mga bakante na to guys So lakarin natin hanggang doon. Hanggang sa may makita tayong resort or resto. Ito na yun Tiyatahak na natin. Tiyatahak. Ito na yung Station 1, dulo. Lapit na tayo sa dulo guys. Medyo malumot dito sa part na to guys. Ayan yung lumot. And again, kahit may lumot yan, safe naman dyan. Boom, watch. May bangka dito, dragon boat. Pa-practice siguro. And ayan, may nakikita na ako ulit. Sea Wind. Not sure kung this is only a restaurant guys. Ayan, kita naman. Look at this again guys, malapit na tayo sa dulo. Pero syempre doon sa dulo mukhang wala naman na. Hindi ko lang alam kung meron dito guys yung access to the main road. Pero pag meron, magtatanong tayo. Pag meron, dyan tayo mag-shortcut. And this one is White House. White House. Then, Sir Boracay. Sir ba to or Sir Boracay? And meron ulit ditong Henan of course. Ayan, ang Henan. Yung may mga beach bed. Ito muna tayo guys, sa Two Seasons. Yung sa likod ng lifeguard house. Diyan guys yung famous na happy hour. Tapos pinipilahan din yan. Masarap yung pizza nila dyan, yung cheese. Yan, Two Seasons. And then katabi ng Two Seasons guys, meron na rin silang beach bed. Katabi niya is yung Henan. May mga beach bed din. And this Henan Henan Prime. Prime? Tama ba? Henan tama ko. Henan Prime Resort. Tapos ito naman katabi niya yung Lucay Las Brisas Boracay. Ito guys, Residencia Boracay Soul Cafe Resto Bar. Ayan. And then this one is Ambassador in Paradise. Karamihan sa mga hotel nagpo-provide or nag-o-offer na island activities or water activities. Medyo maganda dito. Kakaripan natin. Ayan malapit na tayo. Ito. Cass Bar. Co-owner yung friend ko dyan. Though hindi na ako nag-try kasi malayo. Ayan, Cass Bar guys. Flavors of Morocco. Blue Waves Beach House. Cass Bar, tapos Blue Waves Beach House, and then Discovery Shores. Ayan. Yan guys, Discovery Shores. And did you know na pwede kayo pumunta doon
Yan. Meron yan. Di ba bundok? Tapos may cross. Diyan sa gilid. Yung gilid niya. Pwede kayo maglakad dyan. Pa hanggang doon sa likod. So syempre hindi natin pupuntahan. Sorry naman, nagmamadali tayo. 9:24 na. So hanap lang tayo ng direct access sa main road. Tapos tricycle tayo. E-trike going to D-Mall, McDonald's. Tapos prepare na tayo para maabutan natin yung free shuttle ng Movenpick ng 10:50 AM. Doon siya sa may Jollibee D-Mall. Okay? Okay guys, so that's it for our walking tour from Station 2 guys to Station 1, Dulo. Nalagpasan natin yung yung Willis Rock. And I hope na na-enjoy nyo yung ating pinakita. Mga beachfront hotel and resort and kasama yung mga cafe and restaurant dito sa Boracay. Para naman kapag nagpa-plan kayong bumalik dito or mag-bakasyon dito, may idea kayo kung ano yung napupusuan yung mga resort within Boracay Island. So yun. Siyempre, thank you guys for watching and thank you for always supporting my channel. So kung first time mo napadpad dito sa channel ko, siyempre, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming vlogs natin. More travel, more fun guys. Enjoy life to the fullest. And sabi ko nga, paulit-ulit, huwag nyo nang hintayin yung time na dumating kayo sa age or sa punto na hindi nyo na kaya mag-travel. Kailangan natin to, mag-unwind, mag-chill, looking at this view